Pinayuhan ni Li Yanzi ang kanyang minamahal na huwag nang habulin ang mga tumakas at hayaan na lamang ang Brass Saber Army na wasakin ang kanilang kampo. Sinabi niya ring napatay na niya ang mga pangunahing sundalo ng Longma Battalion, kaya't madali na ang natitirang labanan. Humingi ng paumanhin ang ating bida at inamin na hindi niya inasahan na maglalakas loob ang mga sundalong iyon na pumunta roon. Habang naglalakad, napansin ni Li Yanzi ang mga halamang itinanim ni Xinghua. Alam niyang malulungkot ito kapag nagising at makita ang mga nasira. Maya-maya ay yumanig ang paligid at bumagsak ang ilang guho, napagtanto nila na tila naging masyadong maluwag ang pakikitungo nila sa mga armadong puwersa roon. Nagtaas ng tingin si Zhu Minglang at malamig na binitiwan ang mga salita, baka may isa na namang hangal na dumating upang mamatay. Dumating si Hu Beilang na sakay ng dambuhalang hayop at nagulat na agad silang bumalik ng marinig ang balita, ngunit halos lahat ay napatay na ni Zhu Minglang. Sagot naman ng ating bida, may ilan pang nakatakas. Kaya't mariing nag-utos si Hu Beilang na samantalahin ang pagkakataon habang mahina ang kalaban, lipulin ang buong Longma Battalion. Kasabay nito, agad silang sumugod patungo sa mga kalaban. Pagkatapos ng digmaan, pinapayagan ni Hu Chongming ang mga tao na umalis sa araw, ngunit sa gabi ay ipagpapatuloy nilang hulihin at lipulin ang mga rebelde. Binigyang diin niya na mas mabuting piliin ng lahat ang tamang landas kung nais nilang manatiling ligtas. Makalipas ang ilang sandali, ipinaliwanag ni Zhou Weikai na matapos ang labanan kagabi ay nananatili pa rin ang tatlong malalakas na puwersa sa lungsod. Nagtanong naman ang ating bida kung anong araw yon. Sinabi ni Zhou Weikai ang una, ang Red Blade Corps ng Two Kingdom na may higit 50,000 sundalo, isang regular na hukbo na pinakamalakas sa rehiyon at hindi basta mapapaalis dahil makakasama ito sa pambansang interes. Ikalawa, ang Grey Wolf Cavalry, isang lokal na organisasyon na sangkut sa parehong legal at ilegal na kalakalan. Binubuo ito ng mga residente, negosyante, mandirigma at maging mga gangster, kaya't napakalakas din ng kanilang impluwensya. At panghuli, ang D Family, isang makapangyarihang angkan na namumuhunan sa negosyo ng alahas sa buong Brown Continent. Ang huli sa tatlong makapangyarihang puwersa ay ang D Family, isang malaking angkan na kilala sa kanilang malawak na negosyo ng alahas sa Brown Continent. Sila ang kumokontrol sa Rain City gamit ang napakalaking yaman at impluwensya. Bukod pa roon, mayroon din silang sariling sandatahang puwersa, kaya't hindi sila dapat maliitin. Dagdag pa ni Hu Chongming, ang tunay na nasa likod ng operasyon ng Longma Battalion ay ang Red Blade Corps. Nang malipol nila ang karamihan sa mga gangster at tulisan, naapektuhan naman ang interes ng Grey Wolf Cavalry. Samantala, napakalakas ng ambisyon ng D Family, nais nilang sakupin ang buong Rain City upang sila lamang ang makinabang sa pagkolekta ng buwis at toll sa mga daanan. Sinabi ni Li Yanzi na hindi dapat manatili sa Rain City ang tatlong banta na yon. Iminungkahi niyang maaari silang sumanib sa ibang kaharian. Ngunit pinaalala ni Hu Chongming bago yun ay kailangan muna nilang sakupin ang isang kaharian. Dagdag din ni Hu Beilang, kung sakaling sumama ang Rain City sa isa sa tatlong kaharian, mapipilitan ang Red Blade Corps ng Two Kingdom na umalis mula roon. Nagtanong naman si Zhou Weikai kung aling kaharian ang dapat nilang salihan, dahil wala naman silang matibay na koneksyon sa alinman sa mga iyon. Sumagot si Li Yanzi na ang pinakamainam ay ang Lichuan Kingdom, dahil siya mismo ang Grand Counselor doon. Nagulat sila, kinilala nila na ang Lichuan ay bagong kaharian na kakasama lamang sa Jiting Continent. Napahanga sila at nagsabing marami na silang narinig tungkol sa kanya. Tinanong pa siya kung siya nga ba ang Grand Counselor na sumakop sa kabisera ng Rui Kingdom. Sinabi ng ating bida na naaalala niya ang kautusan ng Jiting Imperial Kingdom, nakasaad doon na ang Lichuan Kingdom ay protektado hanggang sa Spring Festival. Ipinaliwanag pa niya na anumang bansa ang maglunsad ng digmaan laban sa Lichuan Kingdom ay parurusahan mismo ng Jiting Imperial Kingdom. Kaya tinanong niya si Yanzi kung nais ba nitong gamitin ang pribilehiyong yun. Sumagot si Li Yanzi ng oo. Sa sumunod na eksena, ipinaliwanag ni Zhou Weikai na kung hindi kusang aalis ang Red Blade Corps mula sa Rain City, ituturing iyon bilang pagsalakay. Sang-ayon naman si Hu Chongming na bagamat malayo ang kaharian para tumulong, naroon sa kontinente ang Divine Mortal Academy na tiyak na hindi mananahimik. At dagdag din ni Hu Beilang, may natitirang 3 buwan bago ang Spring Festival, kaya may sapat pang oras para kumuha ng mga veteranong sundalo upang tuluyang mapatatag ang Rain City. Makalipas ang ilang araw, dumating ang hukbo ng Two Kingdom sa Rain City, dala ang kanilang watawat at mga dragon na kaagapay,
umalingaw ang mga ungol ng halimaw habang nagmamarcha ang kanilang sandatahang lakas. Sa gitna ng tensyon, lumabas si Zuming Lang, ipinakilala ang sarili bilang bagong Lord ng Rain City, pinuri niya ang lakas ng 100,000 sundalo ng Two Kingdom, na animoy napakaganda at nakakamangha. Ngunit dumating si Su Tai kasama ang isang napakalakas na halimaw, nagpakilala siya at nagsabing narinig na niya noon ang pangalang Zuming Lang. Sa harap ng lahat, mariing sinabi ng ating bida, natanggap niyo na ang kautusan mula sa Divine Mortal Academy, ang Rain City ay pag-aari na ngayon ng Lichuan Kingdom, kaya maaari na kayong umalis. Sinabi ni Su Tai na maaari silang manatili kung papayagan. Dagdag pa niya, dapat itong pag-isipan muli dahil siya mismo ay isang walang awang conqueror. Napaisip ang ating bida, isa na naman bang conqueror ang kaharap nila? Naalala niya si Tu Wen, ang hari ng Tu, na nakilala niya noon at isa ring conqueror. Kaya't nagtanong siya kay Hu Beilang kung ano-ano ang mga titulong ibinibigay ng mga pinuno sa mga Dragon Tamer. Ipinaliwanag ni Hu Beilang na sa mga digmaan ng lungsod o estado, madalas silang binibigyan ng mga titulong gaya ng War Shadow, War Hero, War Vanguard, at ang pinakatanyag sa lahat, Conqueror. Sinabi pa ni Hu Beilang na si Su Tai ay isang Dragon Tamer na nagkamit ng titulong Conqueror. Sapat na raw ang isang Conqueror para tumbasan ang lakas ng isang buong hukbo. Naintindihan naman ito ng ating bida, kaya diretsahan niyang sinabi kay Su Tai, hindi nga raw siya pwedeng manatili dito. Nagbanta si Su Tai kay Zuming Lang, sinabi niya na ang kasunduan ng tigil putukan ay tatagal lamang ng 3 buwan, binibigyan pa raw niya si Zuming Lang ng huling pagkakataon para pag-isipan muli. Kung hindi, siya at ang buong kaharian ng Lichuan ay tiyak na mawawasak pagdating ng takdang oras. Sinabi ng ating bida kay Su Tai na dapat itong magpasalamat sa kasunduan ng tigil putukan, dahil kung wala yon ay hindi na siya makakaalis ng buhay. Dagdag pa niya, mas mabuti nang ilayunan ni Su Tai ang kanyang hukbo, dahil kung magtatagal pa sila roon ay tiyak na mamamatay ang mga ito bago pa man lumubog ang araw. Sa inis, umalis si Su Tai kasama ang kanyang hukbo. Habang papaalis sila, bigla na lamang silang pinigilan ng ating bida. Sarkastikong sinabi ng ating bida na maaari silang umalis, ngunit si Shutong ay kailangang maiwan. Agad namang sumagot si Shutong na malaya siyang dumating at umalis kahit kailan niya gusto, at wala raw magagawa ang ating bida laban sa kanya. Dahil dito, nagpintig naman ang mga tenga ng ating bida, kaya mabilis niyang ginamit ang kanyang sandata. Sa isang iglap, naputol ang ulo ni Shutong na walang kahirap-hirap. Nagalit si Su Tai at sumigaw, paano raw naglakas loob ang ating bida na pumatay ng isa sa kanyang hukbo, agad niyang itinaas ang sibat na may apoy at handa ng umatake. Kalmadong sagot ng ating bida, ibaba niya ang kanyang sandata dahil nasa nasasakupan pa rin siya ng ating bida. Lalo namang nagngit-ngit si Su Tai at binalaan ng ating bida na pagbabayaran niya ang kanyang ginawa. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Hu Chongming na matapos nilang paatrasin ang hukbo ng Two Kingdom, ang pamilya din naman ay nag-alok ng napakaraming ginto at yaman para makapanuluyan sa Rain City, tinawag niya itong Tusong pamilya dahil alam nilang makakabuti iyon para sa kanila. Dagdag pa niya, napilitan ding bawasan ng pamilya di ang kanilang hukbo dahil sa presyon, at tanging ilan lamang sa pinakamalalakas na sundalo ang kanilang itinira para pangproteksyon. Sinabi naman ng ating bida na hindi ganoon kadali paalisan ng pamilya di, ngunit maaari nilang gamitin ang pondo nito upang mapanatili ang kalakalan sa lungsod. Sa huli, binanggit din niya na tanging ang Grey Wolf Cavalry na lamang ang hindi pa kumikilos. Pagkatapos nito, dumating si Zhou Weikai upang magulat, sinabi niyang naroon na ang pinuno ng Grey Wolf Cavalry at nais makipagkita. Agad namang pinapasok ng ating bida ang panauhin. Pumasok si Yu Gaoji, ang pinuno ng Grey Wolf Cavalry, dala ang kanyang regalo at nagsabing humihingi siya ng tawad dahil hindi niya agad sinalubong ang ating bida. Ngunit may halong biro at seryosong sabi ni Zuming Lang, inakala niyang naroon si Yu Gaoji para mag-higanti, dahil nasaktan daw nila ang interes nito. Agad na nilinaw ni Yu Gaoji na hindi siya naroon para maghiganti, kundi humahanga pa siya sa ginawa ng ating bida sa pag-alis ng mga tulisan, ipinaliwanag niya na may ilan lamang na nagsasabing sila'y tagapagtanggol ng mga tulisan, ngunit mariin niyang itinanggi na sila'y tumatangkilik ng maruruming gawain. Sumagot ang ating bida at sinabing kung ganoon, tila nagkaroon lamang sila ng maling pagkaunawa sa organisasyon ni Yu Gaoji. Ngunit agad ding binunyag ni Yu Gaoji na totoo ngang may maliit na pangkat sa kanilang hanay na lihim na nakikipagsabuatan sa mga tulisan para sa maruruming pakinabang, bago pa man siya dumating, iniutos na niyang lipulin ang mga ito.
Mariin pa niyang idinagdag na ang mga bulok na bahagi ay dapat putulin at itapon, at tinanong niya ang ating bida kung sang-ayon ito sa kanyang naging hakbang. Tahimik na inisip ng ating bida na si Yu Gaoji ay tusong tao rin, ngunit dahil kailangan ng lungsod ng dagdag na lakas, kailangan niyang kontrolin ito at gamitin ang hukbo nito. Matapos noon, pinuri niya si Yu Gaoji at sinabing mahusay ang ginawa nito, ngunit pinaalalahanan din niya na gumawa agad ng bagong plano dahil may inilabas ng kautusan. Saglit na natahimik si Yu Gaoji, saka umamin na noong kanyang kabataan ay marami siyang nagawang pagkakamali, kahit nais na niyang magbago, wala ni isang naniniwala sa kanya. Kaya binuo niya ang Grey Wolf Cavalry, na binubuo ng mga ulila at palaboy na may bahid ng kriminal na nakaraan. Ipinaliwanag pa niya na galing sa iba't ibang estado ang mga taong ito, ngunit hindi nila matagpuan ang sariling lugar saan mang panig ng lupain. Dito na sumabat ang ating bida at sinabing wala silang ibang matutuluyan kundi ang Rain City lamang, tama ba? Mabilis na umayon si Yu Gaoji, alam daw niyang hindi kailanman kinukonsinti ng ating bida ang mga tulisan at gangster sa Rain City, kaya handa siyang burahin ang mga ito saan mang sulok ng Brown Continent. Dagdag pa niya, kahit utusan pa silang pumatay ng mga dragon, hindi sila magdadalawang isip, ang tanging nais lamang nila ay makapanatili sa Rain City. Ngunit malamig ang tugon ng ating bida, nakadepende raw sa mga susunod na galaw ni Yu Gaoji kung tatanggapin siya, titingnan niya kung talagang uubusin ito ang masasamang loob, o kung puro pakana at panlilinlang lamang ang ipapakita nito. Kasabay ng seryosong tinig, mariin niyang pinatong ang kamay sa balikat ni Yu Gaoji, ang mga taga Rain City, wika niya na may mapanuksong ngiti, ay maghihintay at magmamasid din. Dahil dito, nangako si Yu Gaoji na gagawin niya nga raw ang kanyang makakaya upang mapatunayan ito. Pagkatapos, habang pinagmamasdan ng ating bida si Yu Gaoji, sinabi niya kay Yusuo na halos nalipol na nila ang lahat ng armadong puwersa, sa loob lamang ng isang buwan, makukuha na nila ang selyo ng lungsod. Masaya si Yusuo na sa wakas ay mayroon na silang matitirhan, at maganda pa ang panahon, habang nilalaro niya ang kuneho, nagmungkahi siya na dumaan sila ni Yanzi sa kahoy na pahayagan upang tingnan kung may magagandang misyon o gantimpala. Sumang-ayon ang ating bida, sa dami ng dugo na dumidikit sa paligid, mas mabuti raw na lumabas muna sila at maglibang. Dumiretso sila sa kahoy na pahayagan, laking gulat ng lahat nang makita ang balitang nangyari sa Pear Blossom Valley, isang trahedya na hindi inaasahan, marami raw ang maaaring mamatay dahil doon. May ilan na nagsabing hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob para tanggapin ang ganoong uri ng misyon. Ngunit bigla silang natahimik nang dumating ang ating bida, ang bagong City Lord ng lungsod. Nagbiro din si Zuming Lang kung mayroon bang mas mataas ang patong sa ulo kaysa sa kanya. Ibinunyag ng isang sugatang lalaki ang nangyayari sa Pear Blossom Valley, maraming zombie dragon ang nakita roon, at walang sinasanto, sino mang makita nila ay agad nilang kinakain. Kahit inilabas na ang pabatid para sa misyon, wala pa ring may lakas ng loob na tumanggap, dahil ang mga halimaw na iyon ay mababangis at palaging magkakasama, kaya halos imposibleng mapatay nila ito. Sumingit si Fang Nianyan, at sinabi nito sa ating bida na narinig niyang nag-aaway sina Hu Beileng at Hu Chongming, nag-aalitan daw ang dalawa dahil nais ni Hu Beileng na dalhin ang kanilang hukbo upang puksain ang mga zombie dragon, samantalang ang kapatid nitong si Hu Chongming ay mas pinipili munang palakasin ang depensa ng Rain City. Napaisip ang ating bida, kung ganoon, tiyak na pamilyar si Hu Beileng sa mga dragon na yon, walang nakasulat na pabuya sa papel, ngunit para sa kanya, bagay ang misyong ito sa kanilang antas lalo't walang gustong tumanggap. Sa kabila ng panganib, buong tapang niyang idineklara na siya ang tatanggap ng misyon, masiglang sumigaw ang mga tao, at iniutos niya na manatili si Hu Chongming, habang si Hu Beileng naman ang sasama upang sila'y gabayan papunta roon. Kinabukasan, sumakay sila kay Cheng Shua upang puntahan ang mga halimaw, makikita din natin dito na todo yakap si Yusuo kay Zuming Lang. Nagagalit na sumigaw si Hu Beileng, tinanong kung nandito ba sila para pumatay ng dragon o para lang maglibang, ngunit kalmado lamang ang ating bida at nagtanong tungkol sa mga zombie dragon. Ipinaliwanag ni Hu Beileng na nagtago ang mga zombie dragon sa Pear Blossom Valley noong nililinis nila ang mga dragon sa buong Brown Continent, sa paglipas ng mga taon, nakabawi at lalo pang lumakas ang mga ito. Nag-usisa naman ang ating bida kung bakit sa Pear Blossom Valley sila nagtago, doon ipinaliwanag na ang lambak ay puno ng aquatic gems at tinitirhan ng sinaunang tribo na hiwalay sa mundo, maraming nakatagong ilog, kuweba, halimaw at demonyo roon, kaya bihira ang mga banyagang nakakatuntong sa lugar na iyon.
Samantala, sa madilim na kuweba na natatabingan ng dilim, makikita ang daan-daang mapupulang mga mata na nagliliwanag, mga nilalang na tila sabik umatake, habang ang tubig sa ilog ay kumikislap sa bughaw na liwanag. Habang lumilipad pa, tinanong ng ating bida kung gaano karami ang mga tao sa tribo, ipinaliwanag ni Hubelang na nasa 20 hanggang 30,000 ang kabuuan ng mga tao roon, may 7 malalaking baryo at napakaraming maliliit na nayon. Dagdag din niya na bagamat hindi mahina ang kabuuang lakas ng mga tao, ang mga karaniwang villagers ay hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga zombie dragon, libo-libo na raw ang napatay dahil sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Fang Nianyan kung malapit na ba sila. Ngunit nang sinabi ni Hubelang na malapit na tayo, agad nagreklamo si Fang Nianyan, 4 na beses na raw niya itong narinig, kaya tila naiinis na rin siya sa paulit-ulit na sagot. Habang naglalakad sila sa kagubatan, pinaalalahanan ng ating bida ang lahat na mag-ingat, napansin din nila na kahit napapalibutan ng 4 na kaharian ang lugar na iyon, nananatili pa ring hindi naaapektuhan. Ngunit agad na napaisip si Zuming Lang, kung bakit walang mga demonyo o masasamang espiritu na lumabas upang umatake, napagtanto niya na ang katahimikan ay hindi magandang senyales, ibig sabihin, may mas malalakas at mas mapanganib na nilalang na nasa paligid kaya't natatakot maging ang mga demonyo. Pagdating nila sa dulo ng kagubatan, huminto na sila, natanaw nila ang isang malaking pader na nakatayo sa gitna ng lambak. Doon ipinakilala na narating na nila ang unang nayon ng Peach Blossom Valley. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang ilan dahil sa mahabang paglalakad. Ngunit bago pa sila makapasok, isang malaking lalaki ang humarang sa kanila, siya si Song Luo, ang tagapagbantay ng tarangkahan, na agad nagtanong kung sino sila. Si Hubelang ang sumagot sa bantay, ipinaliwanag niya na galing sila sa Rain City at tinanggap nila ang kahilingan ng nayon upang puksain ang mga zombie dragon. Nang marinig ito, agad silang pinapasok ng bantay, sinabi pa nito na magmadali sila dahil maaaring may mga zombie dragon na nagmamanman malapit sa kanila. Habang papasok na sila sa loob ng nayon, napansin ng ating bida na kakaiba ang katahimikan sa paligid. Wala siyang naramdamang mga dragon, maging mga demonyo at masasamang espiritu ay hindi rin nagpakita. Napaisip siya, ang katahimikang ito ay nangangahulugang may mas mabagsik at mas mapanganib na nilalang na nasa paligid kaya hindi lumalabas ang iba. Bahagyang huminto naman ang ating bida sa kanyang paglalakad upang masuri ang kanyang naramdaman. Dito makikita natin ang isang halimaw mula sa dilim. Dahil sa paghinto ni Zuming Lang, hindi na niya namalayan nagsara na pala ang malaking pinto ng lungsod. Dahil dito, nagsimula ng mangamba si Yusuo at Xinghua sa kalagayan ni Zuming Lang. Sumigaw naman si Fang Nianyan kay Song Luo, dahil naiwan na raw ang ating bida sa labas. Sagot ni Song Luo, hindi sila maaaring magbukas ng tarangkahan, kahit siya pa mismo ang susubok na iligtas. Nagulat at nainis si Yusuo, para sa kanya, walang dahilan para hindi iligtas ang taong naiwan dahil hindi pa naman lumalapit ang dragon. Pagkatapos nito, biglang lumitaw ang nakakatakot na anyo ng halimaw, isang zombie dragon na may nakakakilabot na liwanag sa mga mata at nakapaligid na lason, kahit hindi ito nakakasama sa tao kapag naamoy, delikado pa rin dahil kaya nitong lasunin ng tubig. Kapag nakapasok ang amoy sa siwang ng tarangkahan, mamamatay ang buong nayon dahil mawawalan sila ng inuming tubig. Sinabi ng ating bida, huwag siyang alalahanin, nais niyang subukan ang lakas ng halimaw. Sinabi ni Hubelang na siya ang pinuno ng lungsod at malakas naman ito, kaya wag na nga raw siyang tumulong. Pero si San Luo ay nagbuntong hininga, aniya, hindi nila alam ang totoong kapangyarihan ng isang zombie dragon. Habang lahat ay kinakabahan, ngumiti si Zuming Lang at nagbitiw ng hamon, tila handa siyang makipaglaban sa halimaw na nasa harapan nila. Pagkatapos, tinawag niya si Cheng Shua upang makipaglaban sa zombie dragon. Kasabay nun, umatake ang zombie dragon gamit ang kanyang Demon Shadow, dahil dito nagkaroon ito ng lilang enerhiya. Kaagad naman kumilos si Cheng Shua, nagpakawala ito ng kanyang kapangyarihan na tinatawag na flourishing na nagmula sa mga halaman, dahil dito, bumuo naman ito ng dambuhalang baging upang pigilan ang zombie dragon. Ngunit sa kasamahang palad, tumalon lamang ang zombie dragon sa mga baging ni Cheng Shua upang maiwasan ang atake nito. Napaisip si Zuming Lang sa kanyang isip, sobrang bilis ng zombie dragon, kung lilipad si Cheng Shua ngayon, siguradong aabutan siya ng bulok na dragon at hindi na makakawala hanggang sa ikamatay niya, kaya agad niyang binalaan si Cheng Shua na huwag hayaang makalapit ang halimaw. Gumamit naman si Cheng Shua ng kanyang berdeng enerhiya upang atakihin ang zombie dragon.
Ngunit sa kabila nito, sunod-sunod na iiwasan ng zombie dragon ang mga atake ni Qing Shua na wala man lang kahirap-hirap dahil sa sobrang bilis nito. Habang naglalaban, napansin ng ating bida na ang mabagsik na zombie dragon ay palaging tina-target ang mga mahihinang bahagi ni Qing Shua, ang kanyang mga mata, lalamunan, at pakpak, isang malinaw na palatandaan na tuso at mapanganib ang halimaw na ito. Ngunit hindi siya natinag, naalala niya na si Qing Shua ay may dugong nagmula sa higanteng forest dragon. Dahil dito, hindi ito natatakot sa labanang malapitan. Sa halip, lalo pa siyang tumatag at naghanda sa paparating na matinding sagupaan.